Magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, kaya pala hindi pa nakakapagdesisyon yung Supreme Court kung yung Republic Act 12232 ay unconstitutional or constitutional sapagkat meron pa palang nadagdag, mga kabayan, meron pang nadagdag na petitioner. So ito po bagong post po ng nitong si Barry Tayam na yung Republic of the Philippines Supreme Court, yung Supreme Court po ay mayroong inilabas na notice. Basahin ko po yung nasa unahang part. Please take notice that the court and bank issued a resolution dated September 30, 2025, which reads as follows. Ito po GR number E02276, Attorney Alberto N. Hidalgo, Attorney Aleno O. Ala, Attorney John Berhil A. Elhira, Attorney Ana Rose D. Cinco, Attorney Kit Alden A. Baharo, Mr. Nobredo Lagunoy, representing Youth for Transformative Leadership Movement or YFTLM. So, versus Executive Secretary represented by Lucas P. Bersamin, the Senate of the Philippines represented by its Senate President Francis Joseph Chis Escudero. So, yung pinupunto po natin dito, mga kababayan, meron palang panibagong mga petitioner. Puro mga attorney mga kababayan. Mga attorney po, grupo ng abogado, mga kababayan, yun pong mga bagong petitioners. So, ano kayang ibig sabihin nito? Doon po sa post ni Barry Tayam ay meron pong nagtanong. Ito po si Leo Hernandez at ang katunayan ay makikita nyo po sa screen. Ano po ibig sabihin yan? Parang malabo na talaga BSKE 2025. Gahol na sa panahon, sabi ni Leo Hernandez. Ito yung sagot yung reply po ni Barry Tayam. May isa pa po dumagdag na petitioner at pinapasagot po ang mga respondents within days. So technically, di pa po makakapagdesisyon ang Korte Suprema hanggat wala pang reply ang mga respondents. So kaya pala mga bayan kaya pala hindi pa po nakakapagdesisyon yung Supreme Court kasi nga po merong nadagdag na mga petitioner, mga bayan. Lagpas na ba 10 days? Yung reply ulit ni ni Barry Tayam. Kahapon ko lang po ito na-receive. Iwan ko pa po sa mga respondents. So hindi pa po alam kung merong mga nag-reply na mga respondents, kung meron na nag-comment doon po sa petisyon ng grupo po ng abogado. So, mabuti pa ipanuurin po natin itong paliwanag po nitong isang petitioner na si Barry Tayam ng Las Piñas. So ito po mga idol, mga bayan. Okay, good morning. So, isang maulan na umaga sa inyong lahat. I hope you're all dry and safe. Update lang ako kasi kahapon may na-receive tayong notice from Supreme Court and Bank sa mga nagtatanong about dun sa update for the postponement of barangay election. Morning po. So, please take notice that Please take notice that the Court and Bank issued a resolution dated September 30, 2025, which reads as follows. So, na-receive ko ito kahapon. So, may bagong GR, GR number
02276. Attorney Alberto N. Hidalgo, Attorney Alino O. Ala, Attorney John Vergel A. Elhera, Attorney Ana Rose T. Cinco, Attorney Kit Alden A. Bahado, Mr. Nofredo Lagonoy, representing Youth for Transformative Leadership Movement, so YFTLM, versus Executive Secretary, represented by Lucas P. Bersamin, the Senate of the Philippines, represented by its Senate President, Francis Joseph Chis Escudero. 19th Congress, no? The House of Representatives, represented by its Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez. Once again, 19th Congress. And the Commission on Elections, duly represented by its Chairperson, George Erwin M. Garcia. Acting on the petition for certiorari, prohibition, and mandamus with prayer for the immediate issuance of mandatory temporary restraining order, TRO, and preliminary injunction, the court resolved, without giving the due course to the petition, to require the respondents to comment on the petition and prayer for a TRO within a non-extendable period of 10 days from notice of this resolution. The court further resolved to consolidate this case with GR number E02002, or also known as Romulo B. Macalintal versus Senate of the Philippines et al. And here's mine, no? GR number E02010, John Barry T. Tayam versus the Commission on Elections through George Erwin M. Garcia in his capacity as the chairperson et al. And we also have the GR number E02142, Mr. Yushi P. Fuji et al. Versus Office of the President, represented by the Executive Secretary, Lucas Puruganan Bersamin et al. So, it was from the NBank. So, Chief Justice Gasmundo is on leave, Justice Kagiwa is on official business. This is signed by the authority of the court through Marife M. Lumibaw Cuevas. So, here's the notice from the Supreme Court. Ipopost ko later on. And, ayun, it seems like may isa pang petitioner. Hindi lang tatlo kasi, alam ko nasabi ko to before sa inyo, na hindi lang tatlo kasi may nabalitaan nga ako na may pang-apat. So, I think ito na yun. Sila, Attorney Alberto N. Hidalgo et al., representing the YFTLM, or the Youth for Transformative Leadership Movement. Kasama siya, sabi ng Supreme Court NBank. Kasama na siya ng Macalintal versus Senate, Tayam versus Comelec, and Fuji versus Office of the President. So, may existing na tatlo, ito yung pang-apat. And pinapa-reply yung mga respondents. Okay? Respondent dun sa itong notice na to, tinutukoy yung Senate, House of Representatives, the Comelec, and then the Office of the President. Okay, so sa ngayon, ito lang yung update ko about doon sa barangay election, no, or doon sa petition sa postponement sa barangay election. So ipopost ko naman to later on. Ito lang, ang summary lang po guys sa mga nagtatanong ay may pang-apat po na petitioner, and then i-consolidate siya sa naunang tatlong petition. So the Macalintal versus Senate, Tayam versus Comelec, Fuji versus Office of the President. Then ngayon we have the Attorney Hidalgo et al. Representing Youth for Transformative Leadership Movement, or YFTLM, versus Executive Secretary et al. So, yun na muna sa ngayon. Okay, so sa mga tatanong kailan ng desisyon, sa ngayon ito pa lang po, notice pa lang po. Okay, na nag-take action yung Supreme Court sa isa pang petition or sa pang-apat na petition. Siyempre, against doon sa postponement ng barangay election. So far, hindi ko pa nakikita yung kopya nito.
Hindi ko pa rin din na-check sa Supreme Court website. Or just in case, no, hihingi na lang din ako ng kopya nito na hard copy. Mismo doon sa mga petitioner. May ano naman, address naman dito. So, they are from Tacloban City. Okay? So, yun na muna for the updates. I hope you're all doing fine, you're all doing good, you're all doing well. Kahit na maulan ngayon, and kahit na yung mga public school, yung majority, ay walang pasok. Yung ibang mga private school, meron. So yan mga idol at mga bayan, napakinggan po natin yung isa sa mga petitioner na si Barry Tayam ng Las Piñas na talagang meron pang dumagdag na petitioner kaya hindi pa po nakapagdesisyon yung Supreme Court. Hinihintay pa po yung komento. Pero siguro ay nakapag-komento na kasi inilabas po yung notice ay September 30, di ba? So magbibilang ka ng 10 days. Ngayon ay ano ng pitsa ba ngayon? 15. So sa palagay natin ay tapos na yung 10 days na ibinigay ng Supreme Court para magkomento yung mga respondents. So yung gusto lang po natin ipaalam sa inyo mga bayan ay talagang gumagalaw pala, gumagalaw at uma-action itong Supreme Court. Private nga lang mga bayan, katulad ng ICI. Naka-private, hindi po naka-public. So, kumakalap lang tayo ng mga balita at salamat pala kay Barry Tayam ng Las Piñas sapagkat nakakakuha tayo ng impormasyon kung ano na po ang nangyayari patungkol po doon sa petisyon ng mga petitioner. So ngayon, yun muna yung ating update mga bayan at talagang hintayin po natin at magdidesisyon po talaga yung Supreme Court dito po sa Republic Act 12232 kung ito ba ay unconstitutional or constitutional. So nakita nyo yung mga galawan ngayon ng COMELEC, mga bayan. Advance po sila nagpa-imprenta ng mga balota. Siguro ay nararamdaman din ng COMELEC, mga bayan. Nararamdaman din na baka mag-desisyon bigla yung Supreme Court kaya nag-imprenta na sila ngayon pa lang ng mga balota. So, yun po yung ating abangan, yung magiging desisyon po ng ating pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat, mga bayan.